Bawal magkarga. Sino mang magtangkang maglagay ng mga peach sa truck na ito na ang presyo ay sobrang baba, ay itinuturing na traidor sa buong nayon. Higik siyang, anong kabaliwan ito? Kung hindi pa natin ikakarga ang mga peach na ito, mabubulok na ang mga ito. Anong mabubulok? 2 piso at 80 sentimos. Gusto nyo lang kunin ang lahat ng peach ng nayon sa ganyang presyo. Akala nyo ba sa amin ay mga tanga? Tama. Sa internet, 5 hanggang 6 na piso ang benta niyan. Tapos ang ibibigay mo ay 2 piso at 80 sentimos, hindi ba't pang-aapi yan? Huwag mong sisihin ang mga kanayon kung masakit silang magsalita. Bibilhin mo ng 2 piso at 80 sentimos. Tapos ibebenta mo sa mga supermarket at pabrika. Paano naman ang kikitain mo sa gitna? Sino ba ang nakakaalam niyan? Joe Wenbin, linawin mo ang sinasabi mo. Hindi pa ba malinaw ito? Ginagamit mo ang pagtulong sa mga kanayon bilang dahilan para makabili ng mga peach sa murang halaga. Mayroon bang sikretong kita sa likod nito? Sino ang makakapagsabi ng totoo? Hindi ka tumutulong sa mga kanayon, kundi ginagamit mo ang pagiging magkakilala para baratin sila. Joe Wenbin, huwag kang magbintang ng walang basehan. Ang 2 piso at 80 sentimos ay presyo para sa mabilisang pag-aani bago ang ulan. Kasama na rito ang pagpitas, pag-uuri, transportasyon, at pagpapalamig. At babayaran pa kayo agad sa unang batch sa araw na ito. Kasama ito, kasama iyon. Ang ganda pakinggan ng mga sinasabi mo. Pero sa huli, sa amin din naman kukunin ang pambayad niyan. Kung hindi siya kikita, bakit siya magdadala ng 2 truck dito? Syempre, kailangan ko ring kumita. Narinig nyo ba? Inamin na niya. Dahil inamin mong kumikita ka, lakasan mo ang loob mong sabihin. Sa bawat kilo ng peach, magkano ba talaga ang kinikita mo mula sa mga kanayon? Ang kinikita ko ay para sa pagpitas, pag-uuri, cold chain, at pambayad sa mga sirang prutas. Pambayad sa cold chain at mga sirang prutas, sa sentro ng kalidad. Pambayad sa cold chain at mga sirang prutas, para sa mga produktong songshu. Mga produktong songshu, hindi iyan ang sinasabi mong sikretong kita. Hindi iyan ang sinasabi mong sikretong kita. Kung ganoon, may lakas ka ba ng loob na ipakita ang totoong presyong ibinigay sa iyo ng supermarket? May confidentiality clause ang kontrata sa supermarket, pero ang bayad sa tao, sa sasakyan, at ang mga bawas sa sira, lahat iyan ay maaari nating kalkulahin ng malinaw. Tingnan nyo, ayaw niyang sabihin ang pinaka-importanteng presyo. Mga kanayon, ganyan talaga ang mabulaklak na salita ng mga middleman. Ang batch na ito ay tamang-tama ang pag-aani ngayong araw. Kapag hinintay pa natin ang ulan, lalabas ang mga lamet, lalambot, at magkakaroon ng mga pasa ang mga prutas. Syempre, magkakampi kayo kaya ipinagtatanggol mo siya. Kung mag-aani tayo ngayon, may pera tayong mahahawakan. Kapag hinintay pa nating mamulan ng husto, ang panganib ay hindi lang galing sa salita ko. Ang pitch mismo ang magbabago. Huwag mo kaming takutin. Habang mas mapula ang pitch, mas matamis ito at mas mataas ang presyo. Weidong, hindi naman sa ayaw magbenta ng mga kanayon, kundi pakiramdam nila ay hindi makatarungan ang presyo. Galing ka rin sa nayong ito. Dapat ay magbigay ka ng presyong ikasisiya ng lahat. Mazurin, ang ibinibigay ko ay presyong ayon sa kontrata. Hindi presyong gawa-gawa lang. Pumirma ngayon, pitasin ngayon, at tanggapin ang bayad ngayon. Huwag mo kaming takutin gamit ang kontrata. Kung hindi tataas ang presyo sa 3 piso at 80 sentimos ngayong araw, huwag nyo nang asahang makakarga kahit isang peach sa truck na ito. Huwag mong ibagsak ang basket. Kapag nabasag ang basket, magkakapasa ang mga peach sa loob. Huwag ninyong galawin ang mga basket. Kung hindi pa tayo nagkakasundo sa presyo, maaari tayong magpulong muna. Ang pagharang sa truck at ang pagbabagsak ng basket ay hindi tamang gawain. Boss Weidong, ang bayad sa truck na ito ay per araw. Kung magpapatagal pa tayo, kahit bumalik itong walang karga ngayong araw, babayaran pa rin ang upas sa truck. Kuya Dong, ang upas sa truck at bayad sa trabaho. Pati ang mga nasirang prutas, malaki na ang nalulugi sa atin. Sige. Paalisin ko muna ang truck, pero sasabihin ko na sa inyo ang totoo ngayon pa lang. Hindi sigurado kung makakapaghintay ang mga peach. Huwag mo kaming takutin. Ako na ang maghahanap ng mapagbebentahan. Kukuha ako ng disenteng presyo para sa ating mga kanayon. Umalis ka na kung aalis ka. Sino ba ang tinatakot mo? Imposible namang mabulok na lang ang mga peach sa puno. Taken ko na ang mga kumpanya ngayon, mga kantin, at mga community group buying. Ang mga peach ng nayon natin. 3 piso at 80 sentimos ang pinakamababang presyo. Joe Wenbin, sigurado ka ba talaga riyan? Huwag kayong mag-alala, Kuya Daeong. Nakagawa na ako ng group buying noon. Nakatulong na rin akong magbenta ng mga peras para sa mga kamag-anak ko. Dati kasi ay wala kayong sapat na impormasyon. Ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Kung ganoon, bilisin mo. Hindi naghihintay ang mga peach. Magkakaroon na ng balita mamayang hapon.
Manager Leo, ako po si Joe Wenbin mula sa Nayong Shikyao. Mayroon po kaming supply ng mga honey peach dito. Marami po ito. Gusto sana naming ialok para sa mga benepisyo ng inyong kumpanya. Direktang supply ba mula sa Nayon? O kanya-kanyang benta ng mga magsasaka? Organisado po ito ng Nayon. Ako po ang inyong kakausapin. Tama. Yung inspection report at resibo. Pati ang plano sa delivery at after-sales compensation, mayroon ba kayo? Kumusta? Magkakaayos na ba? Kunting proseso na lang ang kailangang ayusin. Hintayin niyo ang balita ko mamayang hapon. Joe Wenbin, nagtanong sila kanina sa telepono tungkol sa inspection report. Ibig bang sabihin ng paghingi ng resibo ay bibili na sila ng mga pitch natin? Oo. Kung wala silang interes, hindi sila magtatanong ng ganoon kay Talye. Ibig sabihin, may pag-asa. Sa panahon ngayon, ang formal na pagbili ay may sinusunod na proseso. Inspection report, resibo, at dagdagan lang ang delivery plan, ayos na. Hindi biro ang mga prosesong iyan. Hanggat wala pang pirmadong kontrata, huwag muna tayong magsalita ng tapos. Mazurin, dati ay takot ang lahat sa mga proseso. Lumang kaisipan na iyan. Dati, dahil takot ang lahat sa proseso. Kaya hinahayaan na lang ang mga middleman na baratin ang presyo. Ngayon, tayo na mismo ang magbebenta sa labas. Ang unang hakbang ay 2 piso at 80 sentimos. Iyon ang standard na presyo. Kaya lang naman naglakas loob si Weidong na mag-alok ng ganoon. Dahil nakikita niyang watak-watak tayo. Pero mabilis mahinog ang mga peach. Paano kung lumipas ang 2 araw at hindi natin may benta? Kuya Deong, habang pumupula ang peach, lalong tumatamis. Kung kukunin ni Weidong ngayon, 2 piso at 80 sentimos lang. Pero bukas, kapag naayos ko ang deal, 3 piso at 80 sentimos pataas. Ganoon ba talaga kamahal ang benta sa lungsod? Press yung tingi pa lang iyan. Hindi naman huli ang kalidad ng mga peach sa Nayon natin. Bakit natin hahayaang kunin ni Weidong sa halagang 2 piso at 80 sentimos lang? O kaya naman, yung ilang puno ko na malapit sa kalsada. Ibebenta ko muna kay Weidong. Mabilis mamula ang mga iyon. Natatakot akong hindi na makapaghintay. Gusto mo bang mahaila pababa ang presyo ng lahat? Kapag may nagbenta ng palihim sa murang presyo, iisipin ng mga tagalabas na hindi na natin kaya, kapag hindi natuloy ang 3 piso at 80 sentimos. Sino ang mananagot sa Luigi? Kanya-kanyang pitch ang bawat pamilya. Huwag mong gamitin ang salitang buong Nayon para pilitin kami. Sige, bigyan mo kami ng kasiguraduhan. Magagawa ba talaga ang 3 piso at 80 sentimos? Bukas, dadalhin ko ang mga sample para makipag-usap. Kapag hindi ako nakakuha ng mataas na presyo, tatanggapin ko ang parusa sa harap ninyong lahat. Ang mga listahan at video sa bakana ng Nayon kaninang umaga. Itinago ko na ang lahat ng iyon. Pinag-uusapan pa rin ito sa group chat ng Nayong Shikyao. Natatakot ka ba na makabenta sila sa mataas na presyo? Para sa record lang. Weidong, may meeting pa sa Nayon mamayang gabi. Tingnan mo ang pila ng mga truck sa likod. Hindi ba talaga pwedeng bigyan niyo muna kami ng puwang? Walang kontrata, walang pila ng truck, walang trabahador, at walang pwesto sa cold storage. Wala nang negosasyon dito. Nagbigay na ako ng pagkakataon kaninang umaga. Nandito na ang mga truck at mga kargador. Kayo ang may ayaw. Anong sabi ni Weidong? Sabi niya, dahil walang kontrata, hindi napipila ang mga truck. Parang mas lamambat ang mga pitch na ito kaysa kaninang umaga. Huwag muna kayong magmadaling kontakin si Weidong ngayong gabi. Bukas, kukuha ako ng mga sample para makipagnegosasyon. Habang wala pang siguradong balita, kumalma muna tayo. Maayos ang prutas sa Nayon. Sige. Prutas ng Nayon. Presyo, Shikyao. Dapat maganda talaga ang hitsura ng mga sample. Yung maliliit at magagaan. Pati yung mga may gallows, huwag nyo nang isama. Ang gaganda nito, siguradong mabibenta sa mataas na presyo. Pero hindi naman lahat ng nasa puno ay ganyan kaganda. Sa balto ng ani, may 70% na hinog na. At mayroon ding malalambot na. Sa negosyo, ang hitsura ang unang tinitingnan. Kung hindi presentable ang sample mo, hindi man lang sila makikipag-usap sa iyo tungkol sa presyo. Paano kung kapag nag-deliver na tayo, makita nilang hindi pala pareho ang kalidad? Kuya Deong, ang pinaka-importante sa atin ngayon, ay itulak ang presyo paitaas. Ay presyo muna natin bilang grade A na prutas. Buksan natin ang pinto sa mataas na halaga. Saka na natin pag-usapan ang pag-uuri. Wenbin, ang sample ay sample lang. Iba ang balto ng ani ng buong Nayon. Dapat malinaw ito. Hindi pwedeng gamitin ang pinakamagandang prutas para ay presyo ang lahat ng ani ng Nayon. Mazurin,
Huwag mo namang hilahin pababa ang sarili nating moral. Kung nakakabili si Weidong sa halagang 2.8, bakit hindi pwedeng ibenta ni Wenbin sa halagang 3.8? Naghahanap na ng mga sample sa group chat ng Nayong Shikiao. Sabi nila, ang pinakamagagandang pitch ang dadalhin para sa negosasyon. 3.8. Walang silbi ang magandang sample. Ang binibili ng kliyente ay isang buong truck ng produkto, hindi isang kahon ng litrato. Ipinadala ko na ang listahan ng mga gastusin. At ang mga pamantayan sa inspection sa group chat, walang nagbabasa. Napaalalahanan na ang dapat paalalahanan. Ang natitira ay nasa kanila na kung ano ang pipiliin nila. Dongge, kakakontak ko lang sa kooperatiba ng Nayong Liugo. Mayroon din silang balto ng mga pitch doon. Mas maayos ang pagkahinog kaysa sa Nayong Shikiao. Magkano ang hinihingi niyang presyo? Hindi siya nagtanong agad tungkol sa mataas na presyo. Ang tinanong niya ay kung pwede ba tayong pumirma ng kontrata, kung pwedeng mag-grade ng prutas on-site, at kung pwedeng bayaran agad ang unang batch sa araw na iyon. Mukhang alam niya ang pasikot-sikot sa negosyo. Marunong siya sa kalakaran. Eksperto siya. Sabi pa niya, basta't malinaw ang nakasulat sa kontrata. Ang pagpitas at pag-uuri ay susunod sa ating pamantayan. Hindi siya gagawa ng gulo tungkol sa presyo sa huling sandali. Mukhang seryoso siya sa serbisyo. Ay set mo ang pagkikita para matingnan muna ang mga prutas. Wenbin, kailangang panindigan mo ang presyo. Huwag kang papayag na baratin ka lang nila sa ilang salita. Huwag kayong mag-alala kapag nakita nila ang mga pitch na ito. Malalaman nila kung gaano kalala ang pambabarat sa presyong 2.8. Kaya, tayo ba ngayong araw? Mag-aani pa ba o hindi? Hintayin nyo ang balita ko. Kung aanihin ngayon, walang kukuha. Masasayang lang ang ganda ng mga prutas. Ate Liang, pwede ba kaming pumunta dyan mamayang hapon para tignan ang mga prutas? Sige, pero lilinawin ko na sa simula pa lang. Ang gusto ko ay presyong nakasaad sa kontrata. Hindi presyong usapan lang. Ang kailangan nyo ay dekalidad na produkto. Hindi produktong dahil lang sa pinagsamahan. Ate Liang, kapag malinaw ang pamantayan, malinaw din ang bayaran. Sige, tero na. Ang mga pinitas sa Nayong Liugo ay pwedeng tignan ngayon, at pwedeng anihin bukas. Bukas ng umaga, ang dalawang truck ay itabi sa Nayong Liugo. Ihanda ang Donghaegopen. Unahin ang serbisyo ng may katapatan. Kung kanino unang mapunta ang kontrata, doon unang pupunta ang truck. Nayong Goken. Nayong Goken, sa taniman. Tagapamahala ng Shanghai. Mazuren, hindi na talaga makakapaghintay ang mga ito. Kapag hinayaan pa ng isang gabi, lalambot na ang mga ito bukas. Matigas pa ang mga Mailakuten na ito kaninang umaga. Bakit naging ganito na ngayong hapon? Mas matamis ang Mailakuten kapag medyo malambot. Hindi ba sabi ni Joe Wenbin, mas pula, mas madaling ibenta? Kung gustong magbenta, kailangang maghintay. Hindi pwedeng basta-basta lang pipigilan. Mazuren, kapag sinabi nyo yan, magkakanya-kanya na ang lahat. Paano pa makikipag-usap si Joe Wenbin tungkol sa presyo? Kuya Weidong, nagbago na naman ang babala ng panahon. Hindi na bukas ng gabi. Baka mapaaga ngayong gabi. Ipadala ang huling abiso kay Mazuren. Mazuren, kanino galing ito? Kay Weidong. Ang malakas na ulan ay darating na ngayong gabi. Mazuren, bilisan nyo at i-post na sa group chat. Kapag pinost ko sa group chat, magpapanik ang lahat, at tiyak na hahanapin na naman nila si Weidong. Hindi ito usapin kung hahanapin si Weidong o hindi. Ang totoo, hindi na makakapaghintay ang mga Mailakuten. Wala pang sagot si Joe Wenbin. Paano kung magtagumpay ang negosasyon niya? Kapag nagkagulo tayo ngayon, hindi ba tayo rin ang sisira sa sarili nating presyo? Hindi na ako maghihintay. Pipiliin ko na ang mga pinakamalambot. Bahala na kung mabibenta o hindi. Hindi na pwedeng hayaan lang na nakasabit sa puno. Doon sa timog na bahagi ng burol, may ilang puno rin ako. Sobrang pula na ng mga bunga. Bakit wala pa ring balita si Joe Wenbin? Nasa bayan na ako. Nakita na nila ang sample. Maayos naman daw ang itsura. Kailangan lang ay double check ang proseso. Huwag muna kayong mag-ani ng basta-basta. Hintayin ang kumpirmasyon ko. Sabi nila maayos ang itsura, pero sample lang ang tinutukoy niya, hindi ang kabuuan ng ani ng buong nayon. Mazuren, hindi ba kayo pwedeng mag-isip ng positibo? Umuulan na. Bigla na lang bumuhos ang ulan. Ano pang hinihintay natin? Ilang patak lang yan.
Hindi pa nga basa ang lupa. Huwag nyo takutin ang sarili nyo. Hindi na ito usapin ng ilang patak ng ulan. Sabi sa babala, baka mapaaga ang malakas na buhos. Kapag ang 20 ektarya ko ay lamambat sa loob ng isang gabi, wala nang makakaligtas sa atin. Daeong, ikaw ang may pinakamalaking taniman. Kapag sumuko ka, magkakagulo ang lahat. Sa 2 piso at 80 sentimo, may 111,200 ka. Sa 3 piso at 80 sentimo, may 152,200 ka. May kulang na 40,000. Nakita nyo ba? Binabarat tayo ni Weidong. Ang binabawas niya ay ang 40,000 iyon. Hindi pwedeng ganyan ang kwenta natin. Sa presyong 380, dapat may pipirma ng kontrata. May magkakarga ng mga paninda. May mag-i-inspeksyon. Hanggat nasa puno ang mga pitch, hindi iyan pera. Lahat iyan ay drawing lang. Alam kong drawing lang iyon. Pero ang 40,000 ay nasa harap na natin. Sino ba ang tanggang tatanggi riyan? Pero hindi na talaga pwedeng patagilan pa ang mga pitch na ito. Maghintay pa tayo ng kaunti hanggang sa makabalik si Wenbin. Wenbin, ano na ang balita sa negosasyon mo? Nakita na nila ang sample. Sabi nila ayos naman ang itsura. Ngayon, ang kulang na lang sa nayon natin ay ang pagkakaisa sa dami at presyo. May kontrata na ba? Kuya Daeong, malaki ang taniman mo. Dapat kang maging matatag. Kung kanya-kanya kayo ng benta ngayon, bukas, wala nang makakakuha ng mataas na presyo. Kapag ang buong nayon ay may kalidad, doon lang tayo may kapangyarihang tumawad. Daeong, pag-isipan mong mabuti ang panganib. Mayroon kang 20 ektarya. Kapag kumilos ka, susunod ang lahat. Maghintay pa tayo ng isang gabi. Mazarin, maituturing ba itong pinsalang tago? Huwag na kayong manghula. Tatawagan ko si Master Chin. Ang ganitong matitigas na pitch ay pwedeng ibiyahe ng malayo. Hindi takot maipit sa loob ng basket. Iyong mga malalambot na pitch, mukhang matamis. Pero isang tagtag lang sa truck. Bukas, puro pasa at bogbog na ang mga iyan. Sundin nyo ang standard ninyo. Ang pwedeng pang supermarket, dalhin sa supermarket. Ang hindi pwede, huwag ipilit. Kung una ng malinaw na litrato ang tigas, pagkahinog, at grado. Shikyaw, kiyaw, iyong batch nyo ng mga peach. Hindi na pwedeng isipin na habang mas pula ay mas matamis. Kapag nawala ang tigas, hindi na tatanggapin ng mga supermarket. Kahit ang pabrika ng delata, hindi tumatanggap ng malambot. Anong ibig sabihin ng nawala ang tigas? Kapag pinindot mo ng dahan-dahan gamit ang daliri, kapag bumalik ang forma, matigas na pitch iyon. Kapag bumaon at nag-iwan ng marka, at malagkit, malambot na pitch na iyon. Ang malambot na pitch ay maganda tingnan ngayon. Pero bukas, pagkakarga sa truck, ang nasa ilalim na bahagi ang unang mabubulok. Itong mga hawak ko, isang pindot lang may marka na agad. Master Chin. Kasabwat ka ba ni Weidong? Ang mga sinasabi mo ba ay babala, o nagsasalita ka para sa kanya? Nagsasalita ako para sa mga pitch. Ang pitch ay hindi bato. Hindi sila makakapaghintay hanggang sa matapos ang away nyo. Masakit pakinggan ang mga salitang ito, pero iyan ang katotohanan. Iba talaga ito. Hindi naman ibig sabihin na hindi na ito mabibenta. Gusto ng mga taga-lungsod ang malambot at matamis. Kahit gusto nila iyon, kailangan munang makarating sa lungsod ng maayos. Kapag nabulok sa daan, sino ang magbabayad? Kalahating araw pa lang ang nakalipas. Ano na namang nangyari? Kinumpirma ni Weidong na hindi siya pipirma ngayong araw. Ang mga truck at ang mga tao ay hindi na maghihintay. Aabot pa ba tayo kung pipirma tayo ngayon? Anong pipirma? Huwag muna. Hindi pa bumabalik si Wenbin. Ang pinag-uusapan niya ay 4 na piso. Hindi 2 at 80, pero hindi na makakahintay ang mga pitch. Ilan ba ang mabubulok sa loob ng kalahating araw? Huwag kayong magpatakot kay Weidong. Nayong Goken. Sino sa Nayong Goken ang gustong pumirma ng mag-isa? Makatutulong ako sa pag-contact sa Nayong Lihugo para sa mga prutas. Huwag ninyong harangan ang daan ng iba. Pagpitas,
pag-uuri, at maikling transportasyon. Pre-kulang at bayad para sa unang batch. Dapat malinaw ang nakasulat sa kontrata. Susunod ako ayon sa napagkasunduan sa kontrata. Hindi pwedeng iba ang presyo ngayon, at iba na naman ang presyo bukas. Susunod lang din ako sa kontrata. Wala pang sagot mula sa Nayong Shikyaw. I reserve ang schedule. I release na ngayong gabi. I release at unahin ang schedule para sa Nayong Liugo. Hindi pwedeng maputol ang mga order ng mga dating suki. Sige, patutuloyin ko ang mga manggagawa sa Nayong Liugo ngayong gabi. Alas 6 ng umaga bukas, pasok na sa taniman. Ano, nagkasundo ba kayo? Sabi nila, maganda raw ang itsura ng mga peach. Handa silang ituloy ang negosasyon. Nasaan ang kontrata? Nasaan ang mga sasakyan? Formal ang proseso nila. Kailangan ng test reports, resibo, at plano sa pag-deliver. Kapag nakumpleto natin ang mga ito, pwede na nating itaas ang presyo. Hindi ito makukumpleto sa loob lang ng isang araw. Hindi pa nakapirma ng kontrata ang Nayong Shikyaw. Ang mga sasakyan at pangkat ng mamimitis na naka-reserve sana. Kanselado na ang schedule. Kung gusto nyo pang magpabili, kailangang pumili ulit, kaya lalong hindi tayo dapat magkagulo. Kinansela ni Weidong ang biyahe ngayon. Pinipilit niya tayong bumalik sa kanya. Wenbin, wala na ang mga sasakyan at mga tao. Sabi mo ayos na, di ba? Benepisyo ng kumpanya. Ngayon, sa harap ng lahat, linawin mo kung ano ba talaga ang gusto nila. Wenbin, huwag mo kaming bulahin ng mga mabulaklak na salita. Magbabayad ba talaga sila ng 4 na yuan o hindi? Pagkatapos lang ng formal na proseso ng pagbili, saka palang mapag-uusapan ng maayos ang presyo. Alin ba sa mga kailangang iyan ang meron tayo ngayon? Wala, pwede nating habulin. Magpadala ng sample para sa testing, kumuha ng resibo, at humanap ng distributor. Maghanap muna tayo ng sasakyan. Ilang araw bago makumpleto iyan. Makapaghihintay ba ang mga peach ng ganyang katagal? Sinabi ko na sa inyo noon pa. Hindi ito nadadaan sa lawit ng dila lang. Dati, sagot na ni Weidong ang pagpitas, pati basket at sasakyan, pati ang pag-uuri. Nagreklamo kayo na binabarat niya kayo. Ngayon, kailangan nyo nang gawin lahat iyan ng mag-isa. Pero ang 2 yuan at 80 sentimo niya ay masyadong mababa. Mababa man o hindi, ibang usapan iyon. Kahit papaano, kaya niyang magkarga at magbayad sa mismong araw na iyon. Manager Leo, tinitiyak ko pa ang mga detalye sa Nayon. Malaki ang ani namin ng peach, at maganda ang kalidad. Mukhang maayos naman ang mga sample. Ang test report, ang supplier entity, ang resibo, ang temperature control sa delivery, at ang bayad para sa mga sirang prutas. Dapat kumpleto ang lahat ng ito. Makakapagbigay ba kayo ng 4 na yuan? Kapag kumpleto ang papeles, at maayos ang pag-uuri, saka natin pag-usapan ang presyo. Sa ngayon, wala pa kami niyan. Kukuha muna kami ng hanggang 200 gin. Para matikman, 200 gin. Ang mga nalaglag sa amin kaninang umaga, higit pa sa 200 gin. At dapat may deliver bago mag alas 10 bukas ng umaga. Ayaw namin ng malalambot na peach. Ayaw namin ng mga may pasa. Kapag may isang kahon na sira pagdating, isa sa uli ang buong kahon. Manager Leo, panimula pa lang naman ang 200 gin na iyon, di ba? Sa susunod, kaya nyo bang kunin ang lahat ng ani ng buong Nayon? Titingnan natin ang proseso at inspection sa susunod. Kung walang maayos na grading at cold chain, hindi ko kayang garantiyahan ang after sales. Kahit 200 kilo lang muna, buksan muna natin ang oportunidad. Sino ang pipili, maghahatid, at magbabayad? Pumili ng pinakamagandang 200 kilo at ihatid doon. Paano kung sila, hindi pa rin kumuha ng maramihan bukas? Kuya Deong, huwag ka munang sumuko bago mo pa man subukan. Lahat ng negosyo ay kailangang subukan. Sige, pwedeng subukan. Pero dapat malinaw ang usapan. Hindi ito yung 4 na yuan bawat kilo, na kukunin ng lahat sa Nayon. Mazuren. Sinisira nyo ang usapan. Gusto ko lang na maintindihan ng lahat. Kuya Deong, yung mga peach sa silangang bahagi ng bukid nyo, nalalaglag na. Isang ihip lang ng hangin, kalat na sila sa lupa. Maayos pa ang pagkakabit nila kaninang umaga. Bakit biglang daming nalaglag? Paano pa ito may bibiyahe ng malayo? Kapag nadaganan sa ilalim ng basket, magiging bulok na prutas lang lahat yan. Normal lang na may malaglag na iilan. Piliin muna ang mga magaganda. Hindi ba't nakipag-usap si Wenbin para sa 200 kilo na tikim?
Tama, basta makapasok ang unang batch, magkakaroon na ng pagkakataon sa susunod. Wenbin, dapat malinaw ang pagkakasabi mo. Ang 200 kilo para sa tikim, ay hindi nangangahulugang kukunin nila ang libo-libong kilo ng buong nayon. Mazuren, lagi na lang ganyan ang sinasabi nyo. Paano magkakaroon ng tiwala ang lahat? Masyado kayong kampante. Ang tiwala ay hindi pwedeng gawing truck, at hindi rin pwedeng gawing cold storage. 2 yuan at 80 sentimo, kasama na ang pagpitas, kasama ang basket at transportasyon. Yung mga nagtanong ng presyo dati, ang pinakamataas ay 2 yuan at 40 sentimo lang. Tayo pa ang kailangang pumitas at maghatid. Ibibigay ko ang presyong makatarungan. Magtulungan kayo sa pag-uuri. Ako ang bahalang sumiguro na maayos na may padala ang mga produkto. Huwag ihalo ang malalambot na prutas. Ang inspection ay base sa grading chart. Bayad agad sa araw ding iyon. Lahat ng ito ay tutuperin. Isusulat ang mga pamantayan sa kontrata. Para walang kailangang magtalo sa salita lang. Para sa unang batch ng pitas, naipadala na ang down payment. Darating ang mga trabahador at truck sa nayon mamayang gabi. Alas 6 ng umaga bukas, simula na sa taniman. Pitasin muna ang mga matitigas na peach na nasa 70 hanggang 80% hinog. Hanggat maaari, pitasin ang lahat bago dumating ang ulan. Kung ganoon, susunod tayo sa kontrata. Makikipagtulungan ng nayon sa paghahati ng mga sona. Walang bigla ang pagtataas ng presyo. At walang haarang sa mga truck. Nag-send ng video ang pinsan ko mula sa Nayong Liugo. Pumirma na si Weidong sa kanila. 2 yuan at 80 sentimo rin. Imposible. Sinasadya niya lang sigurong ipakita sa atin yan. Oh. 2 yuan at 80 sentimo ang sa kanila. Nandun na ang mga truck at basket. Parehong 2 yuan at 80 sentimo. Bakit ang mga pitch nila ay nakahanda ng isakay? Habang ang mga pitch natin ay nasa puno pa rin. Ihatid ang 200 kilo bago mag-alas 10 bukas ng umaga. Dapat malinaw ang grading para sa tikim. Ayaw namin ng malambot o may pasa. Hindi tatanggapin kapag magkahalo. Kung ganoon, magpuya tayo sa pagpili. Kaya nating makapili ng 200 kilo. Ilang libong kilo pa ang natitira. Piliin nyo muna ang sa amin. Siguradong maganda ang hitsura ng mga mapupulang pitch namin pagdating doon. Ang mga pitch ni Higik Shang, isang pindot lang, may pasa na agad. Sabi ni Manager Liu, ayaw nila ng malalambot na prutas. Mahilig sa matatamis ang mga tagalungsod. Huwag mo kaming takutin gamit ang mga pakulo ni Weidong. Nakasulat na iyon ng malinaw sa kontrata. Hindi tatanggapin ang malalambot at may mga pasa. Kapag may nakalusot at ibinalik, sino ang magbabayad ng danyos? Huwag muna kayong mag-away. Ang 200 kilo na ito ang magsisilbing pambukas pinto natin. Kailangang piliin ang pinakamaganda. Kung ang pinakamaganda ang ipapadala, lalong mahihirapang ibenta ang mga matitira. Lalong hindi na mabebenta ang iba. Nakasulat doon na tatanggihan kapag halo-halo ang kalidad. Kapag ipinadala at ibinalik lang, mas nakakahiya para sa nayon natin. Itatabi ko ang magagandang pitch ko para ibenta. Hindi pwedeng gawing panikim lang ang lahat ng malalaking balto ng paninda. Ngayon pa lang, nag-aagawan na kayo sa 200 kilo. Paano pa kaya kapag dumating na ang bultuhan? Kung sino ang mauunang magkarga at sino ang huli? Baka magkagulo na ng husto. Huwag nating gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Basta't natikman na nila, ipagpapatuloy ni Manager Liu ang negosasyon. Ang pakikipag-usap ay hindi garantiya na bibilhin nila. Hanggang sa lungsod lang ang kaya kong ihatid. Kapag nasira sa daan dahil sa tagtag, o nabasa ng ulan, hindi ako magbabayad. Hindi ito cold chain transport, at hindi rin ito delivery truck. Pagdating doon bukas ng umaga, maayos pa kaya ang mga pitch. 200 kilo lang naman at hindi malayo ang biyahe. Hindi naman ganoon kaselan ang mga iyan. Kay Weidong, nilalagyan muna ng sapin na papel at hinahati ang bawat patong bago ikarga. Kailangan pa ng pre-cooling. Kanino ka ba talaga kumakampi? Pagdating ng mga paninda bukas ng umaga, kailangan ng mabilis na turnover. Dapat maayos ang mga basket, may grado ang bawat isa, at malinaw ang mga label. Mag-ingat sa ulan para hindi mabasa. Kapag nakitang halo-halo at may mga pasa, tatanggihan agad iyan sa mismong lugar.
Joe Wenbin, kung ang sasakyang ito ay pumunta doon at ibinalik lang. Kaninong pananagutan iyon? Aalis ba tayo o hindi? Kapag nahuli pa tayo, may ipit tayo sa rush hour sa lungsod. Hindi tayo makakarating bago mag-alas 10. Ikaw ang nakipag-usap, magsalita ka naman. Ipadala muna natin, at kung magka-problema, ako na ang magpapaliwanag kay Manager Leo. Ang paliwanag ay hindi katumbas ng bayan. Sino sa inyo ang magbibigay ng mga pitch? Alista nyo ng maigi ang dami ng sa inyo. Huwag kayong magsisihan sa huli kapag singilan na. Pitasin muna ang mga 70 hanggang 80% hinog na. Ihiwalay ang mga sobrang lambot. Huwag magmadali. Kapag may napisa, damay ang buong basket. Unahin ang pag-aani sa 3 hanay sa silangang Dalesdis. Sa kanlurang kanal naman bukas. Alista ang bawat pamilya ayon sa kanilang lote. Walang mag-aagawan. Kununa ng larawan ang tigas ng prutas at numero ng basket. Ipadala ang impormasyon ng lote sa kliyente para sa record. Nakasync na ang lahat. Hangzin 0941. Huwag muna kayong maghusga. Siguraduhin muna nating maayos ang pagpapadala ng mga produkto mula sa Nayong Liugo. Iyan ang totoong paraan ng pagbebenta. Pang-display lang iyan para makita natin. Gusto lang tayong mataranta ni Weidong. Traffic sa daan. Medyo alanganin na bago mag-alas 10. Kumalma muna kayo. Huwag basta-basta magbenta. Dahan-dahan lang. Malapit na kami. Aabot ba bago mag-alas 10? May meeting ang procurement department namin ng alas 11. Kailangang masuri muna ang mga sample. Malapit na. Ang mga pitch na ito ang pinakamaganda sa Nayon. Paalala ko lang ulit, kapag halo-halo at may mga pasa, hindi isasama sa panikim. Nayong Shikyao, orchard sa silangang Dalesdis. Hindi ba sabi ni Wenbin malapit na siya? Bakit wala pa ring balita? Ang unang trap mula sa Nayong Liugo ay naikarga na. 2 piso at 80 sentimos din ang presyo nila. Anong problema sa 2 piso at 80 sentimos? Ang usapan natin ay 4 na piso. Lamang tayo ng piso at 20 kada kilo. Ang problema ay kung magkakasundo sa presyo. Dapat kayang kunin ang ani ng buong Nayon. Mazurin, hindi ba kayo pwedeng magsabi ng magandang balita? Ang mga ito ay may mga pasa na. Hindi na ito pwedeng ipack-in sa mga tikim. Masyadong nalogtog sa biyahe. Walang problema sa mismong Mylocatan. Matamis ito. Huli na kayo ng 20 minutos. Ang mga sample ay wala ring label. Pangalan ng Nayon, batch at grado ng kalidad. Kahit contact person ay wala. Unang beses pa lang nating magkatrabaho. Ang mga proseso ay pwedeng habulin. Pwede nyo munang tingnan ang maliit na bahagi. Pero ang malakihang balto ay hindi pwedeng ganito ang lakad. Bumalik ka muna at ayusin ang mga kwalifikasyon at resibo. Ilabas nyo ang plano para sa distribusyon at kompensasyon. Pwedeng tikman ang sample. Pero sa pagbili, hindi porke matamis ay o-order na agad. Kailangang magbigay ng benepisyo sa daan-daang empleyado namin. Kapag nagkaproblema, dapat may mananagot. Maraming Mylocatan ang Nayon namin. Kaya naming ibigay sa presyong 4 na piso. Basta't kunin nyo ang malakihang balto. Hindi ikaw ang magtatakda ng presyo. Ako ang magpapasya kung kaya ba itong bilhin. Benepisyo ng kumpanya, plataporma ng serbisyo. May rehistradong kumpanya ba kayo? May rehistradong kumpanya ba kayo para sa plataporma? May legal na entidad ba kayo? Makakapag-issue ba kayo ng resibo para sa benepisyo? Kaya nyo bang mag-issue ng resibo? Sino ang magbabayad kapag may bulok na prutas? Masyadong malambot ang isang ito. May mga nakatagong sira ito. Kung ang sample ay ganito na, mas malaki ang panganib sa malakihang balto. Masama ang kondisyon ng kalsada. Mag-iingat kami kapag ikinarga na ang balto. Ang pag-iingat ay hindi isang konkretong plano. Magtitira lang ako ng 10 kilo para matikman. Iuwi mo na ang natitira. Ano na, kukunin na ba ang malakihang balto? Nag-iwan sila ng mga sample. Sabi nila, hintayin daw ang feedback. Nasaan ang kontrata? Nasaan ang trap? Nasaan ang down payment? Kuya Deong, huwag ka lang tumitig sa kontrata. Formal ang proseso nila. Kailangang dumaan sa tamang hakbang. Dahan-dahan lang. Ang Mylocatan ay dahan-dahan ding nabubulok. Magandang senyales na nag-iwan sila ng sample. Maingat ang malalaking kumpanya. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan sila. Ang sabi niya ay mag-iiwan lang ng sample. Hindi ang pagkuha ng balto. Maghihintay pa ba tayo? Maghintay pa ng 1 araw. Mababawasan ng 1 araw ang buhay ng mga dekalidad na prutas. Huwag muna kayong magbenta kung kani-kanino. Pwedeng tingnan ni Manager Leo ang mga sample. May pagkakataon pa para sa mga susunod na ani ng Nayon. Narinig nyo ba? Sabi nila pwedeng tingnan. Ibig sabihin may pag-asa. Magkaiba ang may pag-asa sa may benta.
Huwag nyo ituring na kontrata ang simpleng intensyon. Bayan, kung sino ang gustong magbenta sa murang presyo, hindi kayo pipigilan ng nayon. Kung magbebenta tayo ng mura ngayon, hindi ba't pagtatawanan lang tayo ni Weidong? Bulok na ang mga Maylocketan. Sino pa ang may pakialam sa biro? Ang mga dating mamimili, isang tingin lang, binabarat na agad tayo. Mabusisi ang standard nyo pero malinaw. Mga dating suki, tanungin mo kung anong oras darating ang unang truck sa cold storage. Sabihin mo sa kanya na sumunod sa oras ng kontrata, hindi dapat mahuli. Patanjin nga ako. Ito ay mga dokumento lang para sa proseso. Gagawa ako ng paraan. Katibayan ng pagkakakilanlan ng supplier. Opisyal na resibo para sa pagsusuri ng mga gamit sa pagsasaka. Talaan ng temperatura habang idinedeliver. Plano para sa bayad pinsala sa mga sirang prutas. Bakit ang dami nito? Ganito talaga kapag formal na pagbili. Kumpletuhin lang ang mga ito at ayos na. Makukumpleto ba ito ngayong araw? Sino ang magbibigay ng pagkakakilanlan? Sino ang maglalabas ng resibo? Sino ang gagawa ng pagsusuri? Sino ang magbabayad para sa mga sirang prutas? Joe Wenbin, hindi ba't may mga kakilala ka? Ang pagkakaroon ng kakilala ay hindi nangangahulugang pwedeng laktawan ang proseso. HMP, ngayon mo lang sinasabi yan. Ginagawa ko lang naman ito para makabenta tayo sa mataas na presyo. Sino ba namang mag-aakalang napakahigpit nila? Hindi ito kahigpitan, ito ay patakaran. Ito ang mga sinabi ni Weidong noong una pa lang. Ayaw nyo lang talagang makinig. Ginoong Joe, maayos naman ang feedback sa mga sample. Pero hindi pa kumpleto ang inyong mga papeles ngayon. Hindi rin sigurado ang mga kondisyon sa pagde-deliver. Hindi kami pwedeng bumili ng direkta ng bultuhan ng walang papeles. Kahit kaunti lang. Kahit ilang libong kilo lang, pwede na. Kahit ilang libong kilo pa yan, dadaan pa rin sa parehong proseso. Para ito sa benepisyo ng mga empleyado. Hindi ito parang palengke lang na basta-basta. Dapat may managot sa mga reklamo at bayad pinsala sa mga sirang prutas. Pwede pa nating pag-usapan ang presyo. Hindi presyo ang problema. Napagkasunduan na ba? May kulang pa sa proseso. Hindi naman sa ayaw nila. Kailangan lang nating kumpletuhin ang mga dokumento. Kukunin ba o hindi? Sa ngayon, hindi pa pwedeng kunin ang bultuhan ng direkta. Naghihintay kami rito buong araw. Ano ba ang hinihintay natin? Kung ganoon, pilitin mo siyang ayusin na ang huling presyo. Kahit gaano pa kataas ang presyong mapagkasunduan. Kung walang truck, walang kontrata, at walang papeles, wala ring saysay ang lahat. 015, 013. Tumutugma ang numero ng kahon. Maayos din ang tigas ng prutas. Ang mga dekalidad na prutas ay maipapadala na sa supermarket ngayong gabi. Hi! Mabuti na lang at nani bago pa bumagyo. Ihiwalay ang mga matitigas na peach na pang second grade. Ipadala ang mga ito ayon sa oras ni Manager Tang. Isang truck para sa supermarket, kalahating truck para sa pabrika ng delata. Ang natitirang bayad ay ibibigay pagkatapos ng inspection. Talagang naibenta sa halagang 2 piso at 80 sentimo. Kasama sa presyo ng kontrata ang pagpitas at transportasyon. Tapos na ang inspection, hihintayin na lang ang huling bayad. Dati, kapag dumating ang truck ng peach, naghahanap pa sila ng butas para baratin ang presyo. Ngayon, malinaw na ang lahat, dahil sumunod tayo sa pamantayan mula sa simula. Wala nang makakaisip na mandaya sa huling sandali. Nasa bodega na ang mga ito. Sadyang ipinadala ito ni Weidong para makita natin. Ang mga larawan, hindi iyon para sa atin. Para iyon sa inspeksyon ng mga kliyente. Benepisyo ng kumpanya. Hindi pwede doon. Mayroon pang mga supermarket. Pupunta ako sa mga supermarket sa lungsod bukas. Siguradong magkakagusto ang malalaking supermarket sa kalidad nito. Sa pagkakataong ito, alamin mo muna ng malinaw. Kung kaya nilang kunin ang lahat ng ani sa buong nayon. Itatanong ko ng personal. Nayong Wupen. Manager Wu, kami sa Nayong Shikiao ay may libo-libong kilo ng peach. Mataas ang tamis at mas maganda ang presyo kaysa sa merkado. Libo-libong kilo ito. Mayroon ba kayong pamantayan sa pag-uuri? Kaya naming ay uri yan. Maraming tao sa Nayon na tutulong. Ang schedule ng cold chain, pagsusuri ng mga pestisidyo, kabayaran sa mga isinauling produkto, at ang katatagan ng supply sa mga susunod na araw. Lahat ng yan ay kaya naming gawa ng paraan. Talagang maganda ang kalidad ng aming mga peach. Malaki ang produksyon sa aming Nayon. Pero may mga pasa ang isang ito. Hindi ito tatanggapin sa mga supermarket. Mukhang maayos pa ito ngayon. Pero bukas, kapag nagreklamo ang mga mamimili,
Isasauli lahat yan ng mga tindahan. Kung ganoon, ibababa namin ang presyo. Pwede nating pag-usapan kahit 4 yuan. Hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ito usapin ng pagiging mura. Ang tanong ay kung sino ang magtitiyak sa kalidad. Tumatanggap din naman kayo ng mga paninda ni Weidong. Ang mga panindang binibigay niya sa akin ay may maayos na grado at label. Tugma rin ang oras ng pagpapalamig bago ay biyahe. Kapag nagkaproblema, ang Donghae Guopen ang mananagot. Tingnan mo ito, sa tingin mo ba ay pwede itong tanggapin? Ang batch na ito mula sa Nayong Liugo ay binili ayon sa kontrata. Sinusunod ang bawat numero ng kahon. Donghae Guopen ang may pananagutan. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero hindi ko pwedeng isugal ang reputasyon ng aming mga tindahan. Paano kung ayusin ko ang kalidad ayon sa pamantayan niya? Pag-usapan natin ang susunod na anihan kapag nagawa mo na yan. Lumipas na ang pagkakataon para sa batch na ito bago ang ulan. C. Manager Wu, mga magsasaka rin kami ng peach. Hindi naman pwedeng dahil wala kaming kumpanya, ay wala na kayong kukunin kahit 1 kilo sa amin. Pwede akong kumuha sa mga magsasaka, pero kailangang may mamahala sa pag-uuri at cold chain. Pati na rin sa serbisyo pagkatapos ng benta at mga danyos. Ang batch ninyo ay halo-halo na, may malalambot at may mga pasa na. Pagpasok sa bodega ngayon, bukas ay isasauli rin. Sino ang mananagot? Para sa batch na ito, ang kukunin ko lang ay ang mga nasa kontrata na pinalitan ni Weidong. Ang mga nakatambak lang sa balde mula sa Nayong Shikiao. Hindi ko tatanggapin yan. Ano ang sabi ng supermarket? Pwede ba sa 4 yuan and 50 fen? May pagkakataon pa naman. Pero ang tinitingnan nila ay ang pamantayan. Pwede nating pag-usapan ang mga susunod. Kukunin ba ang batch na ito o hindi? Hindi mo na namin tatanggapin ang batch na ito. Iyong mga nakatambak lang sa balde. Bakit hindi na naman kukunin? Hindi ba't sabi mo ay siguradong magkakagusto ang supermarket? Ang gusto lang nila ay ang prosesong sinusunod ni Weidong. Anong magagawa ko? Sabi ni Wenbin, mayroon pang pabrika ng delata. Oo, sa pabrika ng delata, pwede nilang i-proseso ang mga medyo malambot. Mas matamis yun, siguradong gugustuhin nila. Factory Director Tang, tamang-tama ang mga pitch na ito para gawing delata, di ba? Ang pagiging matamis ay hindi nangangahulugang pwede na sa production line. Kulang sa tigas, madaling madurage kapag hiniwa, at naghihiwa-hiwalay kapag nilaga sa arnibal. Hindi ba't mas hinog kapag medyo malambot? Ang kailangan namin ay matatag na katigasan. Dapat malinis ang pagkakahati, at dapat may pasok agad sa pabrika. Ang mga bulok, laglag, at sobrang lambot na prutas. Hindi yan angkop na hilaw na materyales para sa pabrika. Kung ito sana ay bago umulan, at nasa 70 hanggang 80% hinog na matitigas na peach, titingnan ko ang dami. Pero ang malalaking batch ng mapupula at malalambot na peach, hindi ko kayang tanggapin. Marami pa kaming prutas sa Nayon na hindi pa napipitas. Kung ganoon, pitasin nyo na agad ang mga iyon. Pitasin nyo na agad ang lahat ng pwede pa. Lahat ng pwede pa. Huwag paghaluin ang mga prutas, baka may mapisa at madamay ang buong batch. Kung magdadala kayo ng isang truck ng malalambot na may Locaten, mapipilitan akong tanggihan ang lahat. Kahit pa ibaba ang presyo, hindi pa rin pwede. Ang mababang presyo ay hindi pas para makapasok. Kapag may isang sira sa planta, damay ang buong batch at lugi tayo. Ano ang sabi ng planta? Tatanggapin ba nila ang malalambot na may Locaten? Pwede nilang tingnan, pero kailangan pa rin ng tamang tigas. Kailangan pa itong hiwain at may oras din ang pagpasok sa planta. Ibig sabihin, hindi talaga pwede ang malalambot. Hindi naman sa bawal, pero kailangan munang suriin ang kalidad. Ang kailangan natin ngayon, ay yung mga prutas na kayang magtagal. Kukunin ba talaga ng planta o hindi? Susuriin ng planta ang mga produkto, pero dapat matigas ang mga ito. Kailangang maayos ang pagkakahiwa, hindi pwedeng ihalo ang malalambot. Ano ang pinagkaiba nito sa sinasabi ng mga supermarket? Magkaiba ang planta at ang supermarket. Sa planta, mas malaki ang tsansang maproseso ang mga ito. Malaki man ang tsansa o hindi, tingnan muna natin kung gaano pa karaming matitigas na may Locaten ang natitira. Matigas pa ito kahapon. Bawat pamilya, ihiwalay na ang mga matitigas na may Locaten mula sa puno. Bilis, huwag ihalo ang malalambot na prutas. Kung sino ang may alam na ibang mababang presyong mapagbebentahan, pwede kayong magtanong. Hindi kayo pipigilan ng Nayon. Hindi ba tayo malulugi kung ibebenta natin sa mababang presyo ngayon? Mas malulugi tayo kung hahayaan lang nating mabulok sa puno. Marami nang napuntahang lugar si Joe Wenbin. Hindi tayo pwedeng sumuko sa gitna ng laban. Maghintay pa tayo ng isang araw. Sa planta, o sa mga supermarket, siguradong may isa dyan na papayag. Alin ba ang may kontrata?
Kuya Deong, huwag mo namang saraduhan ang lahat ng pinto, para sa kapakanan ng negosyo. Hindi pa naman tuluyang nagsasara ang mga supermarket at planta. Kahit hindi sarado, wala namang nagbubukas para papasukin ang mga truck. Ang mga ito ay pwede pang ilako, pero ang mga natitira ay masyado ng malambot. Ilang basket lang ang kaya kong kunin. Kung hindi mabenta, ako lang din ang magtatapon nito. Marami kaming stock sa nayon. Pwede pa nating pag-usapan ang presyo. Hindi laging maganda ang maraming stock. Hanggang dito lang ang laki ng tindahan ko. Kung bukas pa kayo darating, baka kahit isang basket ay hindi ko na matanggap. Ilang sentimos lang ang bawat kilo. At kailangan ko pang mamili ng maigi. May mga sira na. Ilang sentimos lang. Noong nakaraang mga araw, 2 piso at 80 sentimos ang bigay ni Weidong. Iba ang sitwasyon noong nakaraang mga araw. Ngayon, kung hindi ito mabenta ngayong umaga, babagsak na naman ang presyo mamayang hapon. Sinasamantala mo ang sitwasyon para baratin kami. Natatakot din akong malugi at maiwan ang paninda sa akin. Kung tingin mo ay masyadong mababa, iuwi mo na lang. Kumusta? Marami bang ibang mapagbebentahan sa labas? Kahit ang mga maliliit na tindero ng prutas, sinusuri ng maigi. Hindi naman sa walang mabilhan, pero ilang basket lang ang gusto nila, at binabarat pa hanggang sa ilang sentimos. Paano natin maibebenta sa halagang ilang sentimos lang? Para lang tayong nagpagod sa wala. Hay nako, kahit ilang sentimos lang, pera pa rin yan. Kumalma muna tayong lahat. Makikipag-ugnayan ulit ako sa planta at kay Manager Liu mamayang gabi. Sa huling 2 batch ng matitigas na Mylocaten, dahan-dahan lang ang paghawak. Huwag basta-basta isalansan. Bawat pamilya, sumunod sa numero ng inyong mga basket. Huwag mag-agawan ng basket, huwag sumingit sa pila. Oh! Itinaas na ang antas ng babala. Darating ang malakas na ulan sa kabundukan mamayang gabi. Ang mga pwedeng ipasok sa pre-cooling, mauna na. Ang mga hindi naaabot sa tamang tigas, huwag nang isama. I-pack ng maayos. Sumunod tayo sa napagkasunduan sa kontrata. Huwag nating ipilit na punuin ang truck kung masisira lang ang buong kargamento. DA 66,730. Ang huling truck mula sa Nayong Liugo ay pumasok na sa pre-cooling. Huwag ka nang tumingin sa Nayong Liugo. Bibigyan ka ba ng pera kung titingin ka ng titingin? At least alam nating hindi sila naghintay. Anihin na ang lahat ng pwedeng anihin sa bawat pamilya. Huwag nang maghintay ng iisang presyo. Kapag dumating ang ulan, walang makakaligtas dito. Nayong Goken. Joe Wenbin, magbigay ka ng siguradong sagot. Kailangan pa ng feedback mula sa panig ng corporate benefits. Sabi ng supermarket, pag-usapan na lang sa tag-init. Titingnan ng pabrika ng delata ang tigas ng prutas. Hindi naman sa wala ng pag-asa. Bumalik na kayo at piliting anihin, huwag nang maghintay. Huwag hilahin ng basta-basta, kapag nagkapasa ay lalong hindi mabebenta. Sa oras na ito, wala nang pakialam kung magkapasa o hindi. Kunin na muna sa puno bago ang lahat. Sa ganitong paraan ng pag-aani, bukas ng umaga puro pasa na iyan sa loob. Kakakontak ko lang kay Manager Tang. Sabi niya kung sapat ang tigas, pwede nating tingnan uli bukas ng umaga. Masyado na itong sumipsip ng tubig. Huwag ka nang masyadong mapili. Ipadala na sa pabrika bukas para gawing delata. Hindi naman iyan mahahalata. Sunday-ong, pulutin mo muna ang mga nasa lupa. Yung mga nalaglag at may putik, huwag mong ihalo sa basket. Kapag may nahalong isa, damay ang buong basket. Pera rin ang mga ito. Kahapon malambot lang ito. Ngayon, may mga lamot na. Paano pa ito ibibiyahe ng malayo? Siguradong may matitira pang maayos. Mayroon pang magaganda. Ito na. Wala na ang pagkakataon bago ang ulan. Manager Tang, tingnan nyo kung gaano kat-ames ang pitch na ito. Siguradong mabango ito kapag ginawang delata. Lumabas na ang katas nito.
Kapag hiniwa, durog ang gilid. Halata ang mga malalambot na bahagi. Paano kung piliin ang mga medyo matitigas? Yung matitigas, pwede nating tingnan. Pero yung malambot, may lamat, at nalaglag sa lupa, hindi pwede. Mga reject na iyan. Reject na iyan. Masyado naman kayong mapili sa processing plant. Kapag hiniwa at nilaga, hindi ba pareho lang din? Hindi pareho, kapag may bulok na pumasok sa linya. Ang buong kawan ng arnibal ay magkakaroon ng masamang lasa. Hindi lang isang basket ang isasauli ng customer, kundi isang buong batch. Ganyan din ang sinabi ni Weidong noon. Nakita nyo na, ang pag-process ay hindi pagtanggap ng basura. Ito ay ayon sa specifications, ibang paraan lang ng pagbebenta. Sabi mo ang pabrika ng delata ang sasagip sa atin. Hindi ko akalain na bibilis ng ganito ang paglambot pagkatapos ng ulan. Masyadong marami ang hindi mo akalain. Sige, ibababa ko muna ang isang truck. Delikado ang kargamentong ito. Ilang sentimo lang ang bawat kilo. Ilang sentimo. Kulang pa iyan sa pambayad ko sa pag-aani at transportasyon. Kuya Deong, ibenta mo na muna para mabawi man lang ang puhunan. Susunod. Huwag itambak ang mga bulok na prutas sa daanan, nakakaakit ng insekto. Kapag hindi naubos, hakutin nyo pa uwi. Hindi ito bulok na prutas. Nabugbog lang ito ng ulan. Magkano ang kinita? Nakabenta ng kaunti, kulang pa pambili ng krudo at pambayad sa tao. Masyadong barat ang mga tindero sa palengke. Hindi sila ang barat. Tayo ang nagpalampas sa tamang panahon. Hindi ba sabi mo mabibenta ito ng 4 na yuan? Ngayon kahit ilang sentimo wala nang may gusto, anong masasabi mo? Higik siyang. Noong una, hindi lang naman ako ang gustong magbenta sa mataas na presyo. Lahat din kayo nagsabing binabarat tayo ni Weidong. May pinag-aralan ka. Ikaw ang nagsabing may ibang paraan. Sabi ko lang ay pwedeng itanong. Hindi ba sabi ko kaya kung bilhin ang lahat ng ani sa buong nayon? Ngayong nag-aaway-away na, sino ang napapahamak? Hindi na maibabalik ang mga Maylakaten sa dati nilang kondisyon. Kwentahin muna natin ang mga Luji. Humanap muna tayo ng paraan para hindi na lumala ang pinsala, ang bayad sa pagpitas at transportasyon, ang pagpapaalis sa mga pansamantalang trabahador, at ang mga bulok na prutas. Alin ba sa mga iyan ang hindi pera? Sino ang magbabayad sa mga Luji ko? Noong hinarang ninyo ang mga truck, bakit hindi ninyo itinanong kung sino ang magbabayad sa bakanteng truck ni Weidong? Mazurin. Maaari pa ba nating hanapin si Weidong? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung gusto pa niyang sagutin ang tawag. Kung hindi tayo magtatanong, wala tayong makukuhang pagkakataon. Pupunta ako para humingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay hindi nangangahulugang kailangan kanilang tanggapin. Sinasadya kaya niyang iwasan tayo kaya hindi siya sumasagot. Hinarang natin ang lahat ng sasakyan niya noon. Normal lang na hindi siya sumagot. Subukan mong gumamit ng ibang numero. Huwag mong i-bombard ng tawag. Kung talagang kailangan natin ng tulong, linawin natin ang sasabihin natin. Maaari muna akong magpadala ng mensahe ng paghingi ng paumanhin. Ang paghingi mo ng tawad ay personal mong usapan. Pero ang mga Maylakaten ay usapin ng buong nayon. Nagsisimula na silang hanapin ka sa Nayong Shikyao. Hindi pa tapos ang huling bayad sa Nayong Liugo. Tapusin muna natin ang mga obligasyon sa kontrata.
Hindi kaya nila baligtarin ang sitwasyon at sabihin, wala kang utang na loob. May record tayo ng pagtanggi sa pirma ng quotation, babala sa panganib, at babala ng malakas na ulan, pati na rin ang mga lugi sa pagpapabalik ng mga sasakyan. May backup ako ng lahat ng iyan. Itinatago ko ito hindi para makipag-away, kundi para maglahad ng katotohanan. May mga tao na sa group chat na nagsasabing, sinasadya mong magmalaki. Kung ganoon, lalong dapat tayong sumunod sa katotohanan. Paano kung talagang hindi na niya tayo tulungan? Tayo naman ang unang tumanggi sa tulong niya noon. Ang batch na ito ay siguradong may lalagay sa mga istante ng tindahan ngayong gabi. Kung may problema, sundin natin ang kontrata. Huwag kang mahiya. Dahil lang sa lakas ng loob mong isulat iyan sa kontrata, kaya naglakas loob din akong tanggapin ang mga ito. Nayong Shikyaw. Ito ang kalidad na karapat-dapat ilako sa merkado. Ang mga pinitas bago ang ulan ay hindi naiupi sa biyahe. Ang numero ng mga kahon at batch ay tugma sa inventaryo, di ba? Sigurado na ang batch na ito, mababayaran na rin ang mga trabahador ngayong gabi. Malaki ito, maituturing na nating tapos na ito. Kapag tapos na, sundin ang kontrata. Kapag pumasok na ang huling bayad, bayaran ng bawat pamilya base sa kanilang lupain. Mabuti na lang at hindi bigla ang tinaasan ng presyo. Sa negosyo, integridad ang mahalaga. Dahil tinupad natin ang kontrata ngayon, may mga gugustuhin pang bumalik sa susunod na taon. Chai Man Liang. Maaari bang dagdagan ang mga truck sa susunod na taon? Pagdating ng oras, pag-uusapan natin iyan, base sa presyo ng merkado at sa kontrata. Kapag nasa bulsa na ni Weidong ang pera, kakalma na ang mga tao sa nayon. Kapag malinaw ang bayaran ayon sa kontrata, magiging magaan ang pakiramdam ng lahat. Ang grado at timbang para sa bawat lupain ay na-verify na. Pagkatapos mapirmahan, maaari na itong ipadala. Ipapaskil ko ito sa bulletin board. Kung sino ang may duda, maaari nating i-check ang account agad-agad. Sige. Talagang binayaran nila ng 2 piso at 80 sentimos. Nakatipid pa tayo sa bayad sa pagpitas at sasakyan. Mas mainam ito kaysa tayo mismo ang magbenta. Ngayong nandyan na ang pera, huwag na tayong magmalaki. Makatarungang presyo ang ibinigay nila. Hindi ito libreng bigay. Sa parehong presyong 2 piso at 80 sentimos, nakuha na nila ang kanilang pera. Huwag na kayong magsalita. Dapat lang nasabihin ito. 2 piso at 80 sentimos bago ang ulan. Masyado itong mababa para sa akin. Ngayon, kahit barya na lang, hindi ko pa sigurado kung maibebenta ko. Wenbin. Kailangan mong magsabi ng totoo ngayon. Ang mga koneksyong nahanap mo, mayroon ba kahit isa na pumirma ng kontrata? Wala po. Gusto lang nilang makita ang sample, gustong magtanong ng presyo, at gustong ituloy ang usapan. Pero hindi iyon isang kontrata. Dapat noon mo pa sinabi. Hindi ko po gustong mapahamak ang lahat. Nakatulong na ako sa mga kamag-anak ko sa pagbebenta ng peras noon. At nakapag-asikaso na rin ng group buying sa e-commerce company sa bayan. Akala ko kapag nakahanap ako ng mamimili, at nakipagkasundo sa mataas na presyo, maibebenta na ang mga produkto. Ano ang kinalabasan? Ang totoo, ang pinakamahirap ay ang pagtupad sa kontrata. Mula sa transportasyon, pag-uuri, pagsusuri, resibo, hanggang sa bayad pinsala. Hindi ko pala kaya ang lahat ng iyon. Paano na ang kinabukasan natin ngayong taon? Bukas ng umaga, sasamahan ko kayo kay Weidong. Hihingi muna tayo ng tawad, tapos ay magmamakaawa na bigyan tayo ng pagkakataon. Haharapin kaya niya ako?
Haharapin ka man o hindi, kailangan nating pumunta. May utang kang paliwanag sa kanya, at may utang ka ring paliwanag sa lahat. Sige. Joe, oras ng pag-aani. Pupunta tayo kay Weidong ngayon. Dalhin ang totoong kalagayan ng mga prutas. Huwag na huwag gagamit ng mga litratong kinuha bago ang ulan para manguto. Kung ano ang itsura ng peach ngayon, iyon ang ipakita. Hindi ba pwedeng piliin na lang ang pinakamaganda? Kailangang makita niya na mayroon pa ring pwedeng anihin. Kung pipili ka lang ng maganda para manlinlang, para ka na rin si Joe Wenbin na nagpakita ng magandang sample. Pero iba pala ang kalidad ng buong balto ng nayon. Sa pagkakataong ito, ilalagay ko ang pangalan ng may-ari at ang oras. Wala nang bolahan. Mukhang maayos pa ito kahapon. Bulok, isang piga lang, luy-luy na agad. Sayang. Pera na, naging bato pa. Hindi na ito kakayanin sa malayo ang biyahe. Magkano na lang kaya ang matitira sa pamilya ko? Hindi tayo pupunta doon para manggulo, kundi para makinig sa desisyon. Kung sino man ang gagawa ng eksena, siya ang mananagot. Paano kung hindi tanggapin ng Donghae Gwopen? Kung ganoon, susundin natin ang sinabi niya. Maghahanap tayo ng paraan para mabawasan ang lugi. Noong 2 piso at 80 sentimos, nireklamo ko pang mababa. Kamalasan nga naman. Ngayon, kailangan pa nating magmakaawa para lang sulyapan niya ang mga ito. Mazurin, dala niyo ba ang mga sample? Dala namin ang mga totoong sample. Nakalagay na rin ang pangalan ng may-ari at ang oras ng pitas. Weidong, ako. Isantabi muna natin ang paghingi ng tawad. Ngayon, ang prutas lang ang titingnan ko. May-ari, oras ng pag-aani, ang itsura, ang loob, at ang amoy, lahat dapat itala. Weidong, tingin mo ba pwedeng makuha pa rin sa 2 piso at 80 sentimos? Kahit 1 piso na lang, ayos na rin. Huwag muna nating pag-usapan ang presyo, kung makakapasok pa ba ito sa mga tindahan. Hindi lang ako ang magdedesisyon. May amoy maasim na. Paano naman yung mga medyo matigas pa? Bumagsak na ang tigas nito. Pinasok na ng tubig ang mga lamet. May mga pasa na rin sa ilalim. Sa pamantayan ng pagsusuri, hindi ito papasa sa mga fresh fruit market. Kahit sa pabrika ng delata, hindi papasa ang kalidad nito. Sabihin nyo na ang totoo. May pag-asa pa ba itong may salba? Gusto nyo ba ng katotohanan o pampalubag loob lang? Ang totoo. Ang ganitong klase ay hindi na pwedeng ibenta bilang sariwang prutas. Kapag may isang bulok sa kahon, ibabalik ng customer ang buong batch. Hindi pwede ang mga ito sa malayo ang biyahe. Kapag naipit ang ilalim, bukas ay magtutubig na ang lahat ng iyan. Yung mga nalaglag na sa putikan, hindi na pwedeng ihalo sa food chain. Paano kung sa murang halaga, kahit ilang sentimo na lang, hindi tatanggapin ng Donghae Gwopen ang mga Milo Milong peach na nabasa ng ulan. Hindi na ito usapin ng pera. Hindi. Nagtitiwala ang mga customer ng Donghae sa aming grading, sa pre-cooling, sa packaging, at sa pananagutan namin. Donghae Gwopen, sariwa, sulit, sigurado. Weidong, kung ipipilit ko ang batch na ito sa mga miyembro. Donghae Gwopen, sariwa, sulit, sigurado. Ang masisira ay ang reputasyon ng Donghae. Sariwa, sulit, sigurado. Ito rin ang magiging kinabukasan ng Nayong Liugo sa susunod na taon. Hindi ko hahayaan na para lang sa sarili ko, ay sampain ako ng mga kababayan ko sa Liugo. At saksakin ako sa likod. Saksakin ako sa likod. Sigurado. Dati, sinabi ko na ginagamit mo ang pagiging magkakilala natin para baratin kami. Ako ang nagkamali, wala akong alam. Weidong, wala na ba talaga kaming ibang paraan? Send mo Gwopen. Ibigay mo sa kanila ang listahan para mabawasan ang lugi. Gusto mo pa bang tumulong? Hindi ko kukunin ang mga peach na ito, pero pwede ko kayong turuan kung paano mababawasan ang inyong pagkalugi. 2.50. Ibenta ng mabilis sa mababang presyo. 250.
Unang klase, yung mga walang amag, malalambot na prutas na hindi pa maasim. Ipadala agad sa pabrika ng fruit pulp, yung mga may lamet at maasim na, pati yung mga nalaglag sa putik, huwag nang ihalo. Sa bahaging ito, may mababawi pa kayong konting barya. Ikalawang klase, yung walang lamet pero medyo malambot na. Ngayong araw, iulat ang totoong kalagayan ng mga produkto. Ibagsak sa lokal na wholesale o itinda ng tingi sa bayan. Huwag nang gumamit ng mga litrato bago ang ulan para makipagtawaran. Habang tumatagal, lalong nawawalan ng halaga iyan. Ikatlong klase, yung may lamet, nalaglag, at maasim na. Alista ang lahat ng iyan bilang lugi. Sundin ang proseso ng Agricultural Insurance at ng Komite ng Nayon. Huwag ihalo sa mga pwede pang ibenta, at huwag lang itatapon sa tabi ng daan. Babalik ako para ayusin ang listahan. Pupunta ako sa pabrika ng fruit pulp, sa wholesale point, at kukuha ng insurance forms. Huwag na kayong magbibigay ng mga pangakong napapako. Sa pagkakataong ito, magsabi lang ng totoong sagot. Gagawin ko lang ang kaya kong gawin. Wei Dong. May utang kaming katarungan sa iyo sa pagkakataong ito. Hindi nyo kailangang magkautang ng katarungan. Maging kampante lang ang lahat. Bumalik na kayo at pagbukod-bukurin ang mga prutas. Tumatakbo ang oras. Ligtas at sigurado. Tumatakbo ang oras. Masyadong masakit ang mga nasabi namin kanina. Masakit ang salita. Pero mas masakit sa bulsa ang bulok na peach. Dong Higwopen, sariwang prutas mula sa puso. Sa susunod, tingnan ang kontrata bago magbenta. Dong Higwopen, sariwang prutas mula sa puso. Sa susunod, tingnan ang kontrata bago magbenta. Dong Higwopen, sariwang prutas mula sa puso. Huwag lang makinig sa sabi-sabi. Dong Higwopen, hihingi muna ako ng paumanhin. Napagkamalan kong kontrata ang simpleng pagtatanong ng presyo. Inakala kong ang sample ay ang kabuuan na ng produkto. Inakala kong ang marunong magsalita ay marunong ding magbenta. Hindi kayang patigasin muli ng paumanhin ang mga peach. Alam ko po. Kaya naman, tutulong na ako sa pagbubuhat ng mga basket at sa paglilista. Takbo na. Wala nang pangakong mataas na presyo. Ihiwalay ang mga pwedeng ipasok sa pabrika ng juice. Ibenta na agad sa mababang presyo ang mga pwedeng ilabas ngayong araw. Alista ang mga sirang prutas. Bawal ang halo-halo sa basket. Kung kanino ang galing at gaano karami, kailangang may pirma para kumpirmado. Huwag nang guluhin ang listahan ng utang. Ang sa amin, piliin muna ayon sa pamantayan. Maasim na ito, hindi na pwedeng ihalo. Sumunod tayo sa pamantayan. Ang ganito ay hindi pwedeng ihalo. Pag maasim, masisira ang buong timba ng juice. Gagawin lang namang juice. Bakit kailangan pang maging mapili? Ang paggawa ng juice ay hindi pagtanggap ng bulok na prutas. Kapag nagkaproblema sa kaligtasan ng pagkain, walang makakapanagot dito. Hanggang dito lang ang kaya ng truck na ito. Ngayon, pwede pang tanggapin. Bukas, kapag lumabas na ang asim, baka kahit isang truck, wala nang kumuha. Ito ang tinatawag na pag-iwas sa mas malaking lugi. Totoo ang tatak, totoo rin ang selyo, at totoo ring mababa ang presyo. Bumalik kayo at ihiwalay ito, huwag nang paghaluin. Kakarampot na nga lang ang halaga, kailangan pang piliin. Hindi ba't parang nagpapagod lang tayo sa wala? Kapag hindi pinili, bukas kahit kakarampot na barya, wala na. Sige na, pumili na kayo. Inaamin ko rin ang pagkakamali ko. Ako ang Mazuren ninyo. Hindi ko na ipaliwanag ng maigi sa inyo ang mga panganib. Napagkamalan kong ang taong magaling magsalita ay magaling din gumawa. Ang akala kong diskarte lang, itinuring kong totoong kontrata. Nagbabala na si Wei Dong noon. Hindi ko nakontrol ang sitwasyon. CR. Bawat pamilya, magpadala ng tao para magbantay sa pagbubukod. Kung sino ang naghalo ng bulok, siya ang mananagot sa isinauling produkto. Ako ang bahala sa listahan at sa pagtawag ng mga truck. Ipararating ko lang ang sinabi ng kabilang panig. Hindi ako magbibigay ng garantiya sa presyo para sa kahit sino. Mayroon akong 20 ektarya. Susunod muna kami sa pamantayan. Kayo na ang baalang tumingin at gumawa.
Dati, lagi kong sinasabi na ang mga ahente ay marunong lang mambarat. Ngayon ko lang nalaman. Hindi pala may lakatan ang kinukuha nila, kundi sakit ng ulo. Ang sakit ng ulo, may gastos din. Bago ang ulan, nasa 2 piso at 80 sentimo ang presyo. Pagkatapos ibawas ang puhunan, maaari pa tayong kumita ng mahigit 100,000. Pero ngayon, mababa na ang presyo para sa juice, kailangang ibenta agad. Pagkatapos ibawas ang mga bulok. Halos 1 taon tayong nagpagod para sa wala. Sana nakinig na lang tayo kay Weidong noon. Noon, akala ko rin, ang dagdag na 1 piso ay dagdag na 40,000. Hindi ko naisip na ang paghihintay ng 1 araw ay magre-resulta sa pagkawala ng mahigit 100,000. Paano na sa susunod na taon? Sa susunod na taon, tingnan muna ang kontrata, bago tumingin sa presyo. Nayong Shikiao. Mazuren. Ang kwentang ito, mas masakit pa kaysa sa kahit anong mura sa akin. Kapag masakit, doon mo lang matatandaan. Nayong Shikiao. Sa susunod na taon, kung hindi man dumating si Weidong, dapat tayong maghanap ng mamimili base sa pamantayang ito. Hindi na ako nagmamakaawa na kunin mo ang mga Mylocatan. Gusto ko lang sabihin sa iyo. Wala na akong problema. Masyado akong naging matigas ang ulo at naging sikim sa mataas na presyo. Na-misinterpret ko ang mabuting hangarin mo. Mabuti at alam mo na ang mali mo. Sa susunod na magbenta, tumingin sa kontrata. Huwag lang makinig sa mga mabulaklak na salita. Yantay Guopen. Kulang ng 2 kilo ang timbang ng pamilyang ito. Yantay. Ko. Titimbangin ko ulit. Pagod ka na. Pagod. Mas nakakapagod ito kaysa sa pagtawag-tawag para magtanong ng presyo. Ito ang tunay na bentahan. Ang hirap ng proseso mula sa puno hanggang sa kamay ng mamimili. Pirmahan ng halaga at grado. Siguraduhing malinaw ang lahat bago pumirma. Malinaw po, malinaw din ang bayad. Dati sa pagbebenta ng peach, takot kaming dumating ang truck dahil babaratin kami. Ngayon, malinaw na ang kwentahan. Ngayon, malinaw na ang kwentahan. Malinaw ang kwenta. Ganyan dapat sa negosyo, bayad agad pagkatapos. Malinaw ang kwenta, dahil iyan sa nakasulat na sa kontrata simula pa lang. Mazuren. Kumusta na doon sa Nayong Shikiao? Mahabang kwento, mahirap ipaliwanag. Pareho rin tayong 80. Bayad na lahat ng balanse. Sa Nayon, may mga gusto ring magtaas ng presyo noong una. Pinigilan ko sila base sa kontrata. Tama ang ginawa mo. Hindi masyadong masalita si Weidong, pero malinaw siya sa kwentahan. Kasama na ang pitas, basket, at transportasyon. Hindi na mababa ang 80. Tayo noon. Nakatitig lang tayo sa mataas na presyong sinisigaw ng iba sa bayan. Hindi natin nakalkula ang mga gastusin sa likod nito. Kung mataas ba ang presyo o hindi, depende yan sa kung sino ang sisigat sa abala sa kalsada. Parehong 80. Sa Nayong Lihugo, pasok na ang pera sa bulsa. Tayo ngayon, kahit paunti-unti, bawiin na natin ang kaya nating bawiin. Napakalinaw ng kwentang ito. Kapag malinaw na, doon mo lang malalaman kung saan ka nalugi. Anong silbi ng pagsusulat ng mga ito ngayon? Wala nang silbi para sa taong ito. Pero hindi na tayo pwedeng magkamali sa susunod na taon. C1. Sa susunod, kung may magsasabing may kakilala silang makakapagbigay ng mataas na presyo, ipakita muna nila ang kontrata at ang schedule.
Kuya Deong, paki-check nga kung tama ang timbang. Tama. Sana ganito rin kabilis ang bayad sa susunod na taon. Huwag sanang tamarin sa mga detalye. Mag-abala na sa simula. Para iwas lugi sa huli. Gusto pa rin naming pumirma sa susunod na taon. Pag-usapan natin ang presyo base sa takbo ng merkado sa panahong iyon. Pero ang pamantayan ay pareho pa rin. Hindi magbabago ang pamantayan. Kung ganoon, tuloy ang negosyo. Donghegwopen pagsusuri sa Mike's and Fruit Center. Donghegwopen pagsusuri sa Guanzin Fruit Core. Donghegwopen pagkakasunod-sunod ng pag-aani Mike's and Fruit Core. Donghegwopen bagong grado ng pag-aani sa Fruit Center. Donghegwopen pagkakasunod-sunod ng pag-aani Guanchen Fruit Core. Donghegwopen bagong uri ng Fruit Core. Donghegwopen inilista nyo na pala lahat Mike's and Fruit Center. Donghegwopen Hicks and Glandular Center. Ngayong taon, natikman na natin ang tamis ng malinaw na kwentahan. Sa susunod na taon, hindi na tayo pwedeng maging kampante. Magkaiba ang pagkakaibigan. Sa usaping pera, huwag nating hayaang masira ang magandang samahan dahil sa malabong usapan. Donghegwopen maayos na pakikipagtulungan. Magkakaroon lang ng susunod kung malinaw ang usapan. Magkakaroon lang ng susunod kung malinaw ang usapan sa Donghegwopen. Magkakaroon lang ng susunod kung malinaw ang usapan. Magkakaroon lang ng susunod kung malinaw ang usapan sa Donghegwopen. Magkakaroon lang ng susunod na pagkakataon. Sa susunod na taon, susunod pa rin tayo sa kontrata. Doon sa Nayong Shikiao, may umalis na namang isang trap para sa pabrika ng jam ngayong araw. Donghegwopen sariwa para sa bawat pamilya. Donghegwopen mabuti na ring mabawasan ng kaunti ang lugi. Hindi mo ba pinagsisisihan ang pagtanggi sa kanila? Dapat silang magsisi dahil pinalampas nila ang pagkakataon. Hindi dapat ako ang Sam Iris sa patakaran. Noon, dumaan din dito ang sasakyan ni Weidong. Walang karga. Noong panahong iyon, matigas pa ang mga Mylocatan. Matigas din ang paninindigan natin. Hindi maililigtas ng matigas na salita ang malalambot na Mylocatan. Basahin muna ang mga ito bago ang pulong sa susunod na taon. Ako na ang mag-aayos nito. Walang dagdag bawas, katotohanan lang. Mabuti at may pinag-aralan ka. Pero ang husay sa pagsulat ng ulat ay hindi nangangahulugang marunong ka nang tumanggap ng kalakal. Tanda ko na po. Itatago ko ito para sa pagninilay-nilay. Nayong-gwoken. Kuya Deong, magtatanim pa ba tayo sa susunod na taon? Oo, magtatanim. Pero sa susunod na taon, pipirma muna tayo ng kontrata, bago tayo sumugal sa presyo ng merkado. Babalik pa kaya si Weidong? Hindi ko alam. Binigyan na tayo ng pagkakataon. Tayo mismo ang nagtaboy sa kanya. Dito sa Nayong Shikiao, naglabas din si Mazuren ng ulat ng pagsusuri. Nayong Shikiao. Nayong Dangkiao. Naka-archive na. Itatago mo pa ang mga record ng Nayong Shikiao. Itago ang katotohanan, huwag ang emosyon. Sa pagkakataong ito, matatag ang mga kalakal sa kontrata ng Nayong Liugo. Maganda ang feedback mula sa mga tindahan. Sa susunod na taon, ayusin ninyo ng maaga ang schedule. Maaari ko ng Iris Herba ang plano rito. Opisina ng Donghegwopen. Sa susunod na taon, pag-usapan natin base sa presyo ng merkado at pamantayan. Walang maagang kasunduan sa presyo sa salita lang. Sige, tiwala ako sa inyong pamantayan. Kahit ang isang basket ay napakadetalyado. Zuwaheli, kuryente. Kapag may lamat ang basket, masisira ang Mylocatan. Kapag maluwag ang pamantayan, magkakagulo ang mga tao. Hindi ka ba papasok para tingnan? Nasabi na ang lahat ng dapat sabihin. Naibigay na rin ang lahat ng pagkakataon. Kapag pumasok pa ako, iisipin na naman nila na kaya ko silang saluhin sa huli.
Weidong, sa susunod na taon ay mag-uuri tayo ng maaga. I-schedule ang pag-aani ng mas maaga. Isulat pa rin ng malinaw ang kontrata, bawat detalye. Nagsimula na ang pagpaparehistro sa Nayong Liugo, para sa susunod na taon. Sa ganitong pagtutulungan, kampante ang lahat. Ang presyo ay presyo. Ang patakaran ay patakaran. Kung ayos, pirma. Kung hindi, maghiwalay ng maayos. Babalik ka pa ba sa Nayong Shikiao para bumili ng Mailaketen? Ang pagbalik ko sa Nayong Shikiao ay dahil sa pinagsamahan. Ang pagpunta sa Nayong Liugo ay para sa negosyo. 3 kilometro bago makarating sa taniman ng Nayong Chinling. Ang 2 piso at 80 sentimos ay hindi ang pinakamataas. Pero sagot na ang pag-aani. Sagot ang basket at pati ang transportasyon. Bayad agad ang unang batch sa araw na iyon. Lahat ng nakasulat sa kontrata ay tutuperin. Tamang-tama ang pagkahinog ng batch na ito. Eksakto ang pag-aani bukas ng umaga. Susunod kami sa kontrata. Kumuha kayo base sa pamantayan. Malinaw ang pamantayan. Mas kampante talaga kapag ganito ang negosyo. Donghyegupen. Hindi lang basta negosyong kampante. Donghyegupen. Hindi lang basta negosyong kampante. Donghyegupen. Donghyegupen. Inuuna ang paglilinaw ng patakaran. Donghyegupen. Donghyegupen. Kampante ang lahat. Donghyegupen. Donghyegupen. 8,322. 8,322.